Alam mo ba na kahit isa ang Pilipinas sa may pinakamalaking ekonomiya sa Southeast Asia, marami pa ring eksperto ang nagsasabing mahihirapan tayong maging tunay na mayamang bansa. At ang masakit dito, hindi dahil tamad ang Pilipino. Kilala tayo sa sipag, tiyaga at pagiging resilient. Kahit saan sa mundo, may Pilipinong hinahangaan dahil sa talento at work ethic. Pero ang tanong, kung ganun tayo kasipag, bakit parang mabagal pa rin ang pag-angat ng Pilipinas? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang sistema mismo. Sa maraming developed countries, malinaw ang direksyon nila kahit magpalit ng leader. Tuloy-tuloy ang industrial projects, education reforms at infrastructure plans sa loob ng maraming taon. Pero sa Pilipinas, madalas parang reset button ang bawat eleksyon. Kapag may bagong administrasyon, may mga programang pinapatigil, pinapalitan o inuuna ang sariling agenda. Kaya imbis na tuloy-tuloy ang progreso, paikot-ikot ang development. Isa pa sa pinakamalaking problema ay korupsyon. Ang perang dapat sana ay napupunta sa ospital, paaralan, flood control o trabaho, nawawala lang dahil sa kickbacks, overpriced projects at political favors. At ang mas nakakalungkot, normal na lang ito sa mga politiko. Kapag nasanay ang isang bansa sa korupsyon, bumabagal ang lahat. Mabagal ang projects, mahina ang serbisyo at nawawalan ng tiwala ang investor. Kaya kahit potensyal ang Pilipinas, maraming companies ang mas pinipiling magtayo ng factories sa Vietnam, Thailand o Indonesia. At dito pumapasok ang isa pang malaking problema. Mahina ang industrialization ng Pilipinas. Ang mga bansang tunay na yumaman ay nagtayo ng malalaking industries. Gumawa sila ng sariling sasakyan, electronics, bakal, ships at technology. Pero sa Pilipinas, mas nakaasa tayo sa OFW remittances at BPO industry. Malaking tulong ang mga ito sa ekonomiya, pero hindi sapat para maging industrial powerhouse tayo. Kaya pansinin mo, marami tayong ini-import kahit basic products. Kapag ang isang bansa ay sobrang dependent sa imports, mahirap itong yumaman ng tuluyan dahil lumalabas lang ang pera papunta sa ibang ekonomiya. Dagdag pa rito ang mataas na presyo ng kuryente at mabagal na infrastructure. Kapag mahal ang electricity at mahirap mag-transport ng goods, mas mahal magnegosyo dito. At sa negosyo, simple lang ang logic. Kung saan mas mura at mas mabilis, doon pupunta ang investors. Kaya maraming kumpanya ang lumilipat sa mga bansang mas business-friendly. Pero isa sa pinakamasakit na problema ng Pilipinas ay brain drain. Maraming magagaling na Pilipino tulad ng nurses, engineers, IT experts, scientists at iba pa ang umaalis ng bansa dahil mas mataas ang sahod at mas maganda ang opportunities abroad. Sa isang banda, nakakatulong ito dahil malaki ang remittances na pumapasok sa bansa. Pero sa kabilang banda, nawawalan tayo ng mga taong sana ay tutulong bumuo ng industries at innovation dito mismo sa Pilipinas. At habang nangyayari yon, maraming kabataan naman ang nahihirapang makahanap ng trabaho na akma sa kanilang skills. May tinatawag na skills mismatch. Ibig sabihin, may diploma nga pero hindi tugma sa actual needs ng industriya. Kaya kahit maraming graduates, marami pa ring unemployed o underpaid. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may malaking potensyal pa rin ang Pilipinas. Batang-bata pa ang population natin kumpara sa maraming bansa. Malakas ang consumer market. Magaling mag-English ang mga Pilipino. Lumalaki rin ang digital economy at tech sector. Pero magagamit ba natin ang potensyal na yon bago tayo maiwan lalo ng ibang bansa? Dahil lang totoo, maraming bansang dati ring mahirap ang mabilis na umangat tulad ng South Korea, Vietnam, China. Hindi sila naging mayaman overnight pero nagkaroon sila ng long-term vision, industrial strategy at disiplina sa pagpapatupad. At marahil, yun ang bagay na matagal nang hinahanap ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-follow sa Facebook page, mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin at i-share mo ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Hanggang sa susunod na video.